Marami pong tao, kapatid, sa natin sa gusto, ang hindi po nabibigyan ng pagkakataon na magbago, hindi po nabibigyan ng pagkakataon na ipakita yung kanyang kakayahan para magtrabaho. Marami pong tao, kapatid, na hindi nga nabibigyan ng pagkakataon sa mundong ito, sa lipunan ito. Why? Kasi ang tinitingnan po ng tao ay yung kanyang nakaraan. Halimbawa po, ex-convict ka. Halimbawa po, nakakulong ka. Hindi mo ngayon mapatunayan sa sarili mo dahil yung mga taong nakapaligid sa iyo ay hindi ka na kayang pagkakatiwalaan. Kaya tuloy, hindi mo na maipakita sa kanila totoo kang nagbago. Dahil may mga taong umahad lang dun sa bagay na yan. Para hindi tayo mabigyan ng pagkakataon para mapakita sa kanila na totoong binago tayo. Tama po ba? Kaya anong ginawa nila? Kung minsan bumabalik sa dating ginagawa. Kasi may isang taong ayaw maniwala. So, sa umagang ito, mga magulang ko, mga kapatid ko, babanggitin po natin ito na tao sa puso sa ating mga buhay ngayon. Kung bakit nariyan kayo sa upuan mo, dahil po sa pamagat po ngayong umagang ito. Salamat, may Jesus. Tama po ba yan? Kasi baka isa tayo sa hindi nabibigyan ng pagkakataon kung wala po ang Jesus niyo. At alam ko po, kaya po tayo nagitong lahat ngayon dahil po sa pangalan na yun. The name above every name. Na at lahat ng tuhod ay luluhod. Na sa langit, na sa lupa, na sa ilalim ng lupa ay luluhod po sa paanan po ng ating Panginoon. Dahil naniniwala ka sa isa ka sa narito ngayon, tinawag po ng Diyos para po makita sa kanya layunin. Amen po ba ang magulang ko? Kaya dito po sa parts na binasa po natin, may tatlong bagay po tayo na makikita po dito na dapat din po natin pasalamatan dahil may Jesus. At ito po yung passage na ating pong pag-usapan. Probably po, papilag po kayo sa passage na ito, o hayaan nyo po na minsan pa palalahanan tayo at mangusap ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Ang sabi po dyan sa English po, Jesus and his disciple crossed Lake Galilee and came to shore near the town of Gerasa. When he was getting out of the boat, a man with an evil spirit quickly ran to him from the graveyard where he had been living. No one was able to tie the man up anymore, not even with a chain. Tuloy po natin sa pagbasa. Okay? For he had often been put in chains and legged iron, but he broke the chain and smashed the leg iron. No one could control him. Night and day, he was in the graveyard, all on the yelling and cutting himself with stone. Tagalogin po natin para maunawaan po natin lahat. So, yan man talaga nakasulat dyan. Sabi po dyan, basa tayong lahat. Basa. Hindi natin sa pagbasa, malimit. Just imagine, kapatid, yung kalagayan ng taong ito. Ano po yung kalagayan ng taong ito? Pinalihan po siya ng, wala dito yon, tama? May inalihan bang demonyo dito? Wala. Wala dito yon, tama? Okay. Ano po kalagayan? Inalihan siya ng demonyo. Ano pa? Saan siya nakatira? Sa libingan. Ano? At anong ginagawa niya sa sarili niya? So kung titingnan po natin, kapatid, kung iisipin po natin, pwede po natin sabihin na ang tao kayo na ito,
Iniisip pa kaya niya siya ay may pag-asa? Wala na po yung mga tao na inaasahan niya dapat. Tama po ba? Bakit nag-iisa na lang siya? Kaya kung isipin po natin, kapatid, ito po yung unang puntos po natin. Salamat, may Isus na nagbibigay ng pag-asa. Kapatid, likewise sa ating lahat, pwede po na naisip na po natin na wala na po tayo ng pag-asa. Dahil yung inaasahan natin na dapat ay nasa ating tabi, dapat nasa atin para tulungan tayo kung sa bagay na bakit tayo nawala ng pag-asa, wala po sila. Katulad po ng tao na ito. Salamat, may Isus na nagbibigay sa bawat isa sa atin ng ano. May Isus, kapatid, na nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi kayang gawin ng ating katabi ngayon. Na hindi kayang gawin ng ating mga magulang. Na hindi kayang gawin ng ating mga kapatid. Pero ang Diyos na si Isus, kayang gawin kahit anong bagay pa ang ating naranasan. He is the best na pwedeng maglagay sa atin sa isang kalagayan na may pag-asa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Only God can make us, can give us hope. Yung tunay na pag-asa na hindi kayang gawin ng mga mahal natin. Ano man yung kalagayan ngayon, kapatid, huwag gatay sa isip ko na mawalan ka ng pag-asa. Kasi ang ibig sabihin na mawalan ka na ng pag-asa, ibig sabihin, kapatid, na mawalan ka ng tiwala, na mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos, sa Isus, na ating kong pinapuntahan sa lugar. Tandaan niyo, kapatid, isang-isang nito, isang-isang niyo yung kalagayan sa Diyos. At laging tandaan, Diyos lang ang pwedeng makapagbigay ng pag-asa sa buhay ko. Only in the name of anumang tanikala na nasa iyo ngayon. Anumang gapos mayroon ka ngayon. Only Jesus can break the yoke. Only the anointing of Jesus can break the yoke. Only the Jesus, the power of Jesus, ang pwedeng magkalag sa iyo. Anumang kadina na iniata ngayon sa away sa buhay ko na. Lagi niyong tandaan, kapatid. Huwag niyong kalimutan yun na lahat. Huwag niyo lang kalimutan ang Isus na yan na nagbibigay sa atin ng pag. Tandaan niyo po yun, mga magulang ko, mga kapatid ko. So dito, kapatid, tingnan niyo ha, pagdating sa verse 6, kung makikita natin, basa. Malayo pa si Isus. Natanaw niya si Isus, ang ginawa niya. Siya ay patakbo, palayo. Patakbo ba palayo? O palapit? Take note, ano kalagayan ng taong ito? Inalihan ko sa hindi. Pero tingnan mo, kapatid, patakbo po siyang lumapit sa ating Panginoon ito. At nagpatirapa sa harapan niya. Ang ibig sabihin, kapatid, kung walang dumadalaw sa iyo ng mga mahal mong sabihin, minsan, dadalawin ka ng Panginoon ito para tuldukan yung kawalan mo ng pagsunod. Kaya pag dinalaw ka ng Panginoon ito, samantalahin mo na, tumakbo ka na, huwag mo nang pakawalan. Huwag mong pakawalan ang pag-asa na pwedeng ibigay ng Panginoon ito sa buhay po ng bawat. Kapatid, hindi po nawala ng kaparaanan ang Panginoon ito, paano tayo abutin? Paano tayo dadalawin? Hindi po sa nawala ng kaparaanan sa buhay natin. Yung pag may dumating, kapatid, na pagkakataon na dinalaw sa inyo, samantalahin mo yung pagkakataon. Baka yung pagkakataon na yun, mawala. Kaya ang taong ito, bagamat inalihan ng demonyo, patakbo po siyang lumapit at nagpapatira pa po siya sa ating Panginoon. Kapatid, hindi lang po tuwing linggo dinadalaw tayo ni Jesus. Lunes hanggang linggo, pwede tayong dalawin ng Panginoong Isus. Pero kung minsan dahil sa kabisihan po ng bawat isa, naniniglik po natin yung pagbisita po ng Panginoong Isus sa ating mga buhay. Kaya kung minsan marami pong dumarating sa buhay natin na mga problema, pagsubok buhay, niniglik natin yung isang tao na dinadalaw tayo na may dala ng solusyon ng bawat problema po ng bawat isa sa atin. Only Jesus.
ang makapagbigay po ng tunay na solusyon. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, noon, ngayon, magpakailanman, siya po ang solusyon ng ating mga buhay. Tandaan niyo po yon, mga kapatid ko. Only Jesus. Kaya nga kapatid, huwag niyong sayangin. Nang dahil lang sa mga bagay na ginagawa natin, hindi natin mapansin, hindi natin ma-determine, nandyan na pala si Jesus sa ating pinto. Nandyan na pala si Jesus. Kinakalapit na pala tayo para bigyan ka ng solusyon. Nandyan na pala si Jesus. Para ibigay sa yung bagay na yon. Hindi mo makita why yung focus mo, yung attention mo doon sa mga bagay na pansamantala lang magbigay ng solusyon doon sa ating mga pinagdaan. Tandaan niyo po yung kapatid, ang panghabang solusyon, walang iba ang ating Panginoon. Not only in this world, even sa kabila. Kaya focus to the Lord Jesus Christ, not to the world na mag-hinder sa iyo para hindi mo magawa ang task na pinagkaloob mo sa ating Panginoon. Kapatid, tandaan niyo po ito. Only Jesus. Salamat, Mangisay, na nagbibigay sa atin. Hindi po natin ito makukuha sa anumang bagay. Basa, what then can I hope to, Lord? I put my hope. Saan ibibigay ang pag-asa natin? Kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Nasaan ba? Pag-asa ko'y nasaan? Sa iyo ko? Maliwanag po dyan, kapatid. Ang pag-asa ko'y hindi sa kayamanan ko. Ang pag-asa ko ay wala sa edukado ako. Ang pag-asa ko ay wala dahil may mayaman ako. Ang pag-asa ko ay wala sa mga magulang ko. Ang pag-asa ko wala sa mga kapatid ko. Ang pag-asa nating lahat ay nasa ating Panginoong Hesus Kristo. Nasa Kanya po. Wala sa anong bagay na mayon tayo. Yes, pwede na pansamantala. Once, twice, Christ pwede na makatulong yung katabi natin. Makatulong kung anong may negosyo ka. Makatulong kung anong may ka sa buhay. Pero lagi niyong tandaan, kapatid, isang araw, pwedeng mawala yan. Limitado po ang tulong ng mundo nito. Pero ang Diyos, unlimited po ang tulong niya sa bawat isa. Unlimited po ang tulong po ng Panginoon. Kaya dito po mga magulang ko, mga ginawa, makita natin na ang pag-asa mo, pag-asa ko, ay kanino lang talaga matatagpuan? Sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po itong taong ito, inisip na, pag-asa pa kaya ako dito? Nung dumating, yung isang taong dinalaw siya na alam niya, yun yung totoong magbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi niya ito in-neglect. Kanya itong ginagrab. Hindi niya ito pinakawalan. Kaya siya po ay lumapit po dun sa isang tao na tunay po nagbibigay ng pag-asa. And likewise tayo. Alam ko, hindi kayo magpupursige na kapunta dito Sunday after Sunday, midweek after midweek, anumang gawain dito, alam ko po na hindi ka magpupursige dito, hindi niyo nakita ang pag-asa sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo magpupursige. Kung alam po natin na wala tayong inaasahan sa ating okay? Kaya nga po dito nakikita ng taong ito, hindi siya nagkakamali doon po sa kanyang ginawa na lumapit, tumakbo, tumamba sa ating Panginoon. Likewise tayo din po. Why? Kasi sa punta pa ng puntos po natin, salamat, may Jesus na nagpapalaya. Napalaya ba siya? Hindi. Kaya tayo po, mga magulang ko, kung wala pong nagbigay sa atin ng pag-asa, salamat kung mayroon tayong talaga naging talent sa atin. Napanood mo ba yung sa YouTube, yung sa Facebook na, kung habang tayo nabubuhay may problema, pagsubok. Habang pagtagumpayan natin yung pagsubok, problema, salamat, habang tayo nabubuhay may
Napanood niyo yun? Yung bagay na yun. Ibig sabihin, kapatid, habang nabubuhay ka, habang nabubuhay ako, Jack, may pag-asa. At ang pag-asa na yon, kapatid, na nagbibigay sa atin ng pag-asa, Jesus. Tama po ba? Kasi Jesus din po ang pasalamatan natin na pinapalaya din tayo sa ating mga problema at pagsubok sa ating mga nakaraan. Siya po yun. Wala pong iba. At sabi dito, basa, masamang spirito lumapat ka sa taong ito. Tinanong ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ano pangalan? Pulutong. Sa ibang salin, ano? Ano sa ibang salin? Yung pulutong na yan. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong. Sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang pinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain. Iyon. Sino nakikiusap? Ang demonyo. Tama? Okay. Doon naman sa libis ng bundok ay may nakikawan ng mga baboy na nanginginain. Tanong. Okay. Ang tao po ito na dami pong demonyo na sa kanya. Pulutong. Yung salita po kasi ng pulutong sa panahon ng Roman Empire, doon po na kinukuha to. Roman soldier na, di ba sa tuisin natin, sa ano, pulutong. Doon po na kinukuha yan. Yung word na yan. Yung pulutong na yan. Kung bakit kasi ang dami. Dami pang demonyo. At nakita po natin, kapatid, bago po sa pinalaya ng Panginoon, di ba? Yung mga baboy na yon, yung mga demonyo na yon, gustong nakiusap eh. Nakiusap. Sa pangalawang salin ganyan, sa ibang pagbaba natin, nagmamakaawa. Nakiusap, nagmamakaawa kanino? Kay Jesus. Ano sabi nila? Huwag silang hayaan na pamatay. Kung pwede pagbigyan ni Jesus na papasok na lang sila saan? Sa baboy. At nung pumasok po sila sa baboy, anong nangyari sa baboy? Tumalipas po sila takbo at nahulog sa pangpang, namatay po sila lahat. Kapatid, ito po yung makaiwanan sa inyo. Kung ang demonyo nakiusap sa ating Panginoong Hesus, kung yung demonyo na hindi anak ng Diyos, kung yung demonyo kalaban ng Panginoon, nakikiusap sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, at pinagbigyan, sabihin mo sa katabi ng diinan mo, ikaw pa kaya na anak ng Diyos. Kung yung demonyo pinagbigyan ni Jesus sa kanyang pangungusap, ikaw pa kaya tako, pag may kahilingan sa ating Panginoong Hesus, hindi kaya tayo pagbibigyan? I don't think so, kapatid. Kaya dito, kapatid, may pag-asa. Tumawag ka lang, lumapit ka lang sa ating Panginoong Hesus. At sa paglapit mo, kapatid, hindi pwede na hindi po tayo palalayain ng Diyos. Ngayon, kapatid, isipin mo ngayon saan ka nakagapos. Isipin mo ngayon kung saan ka banda palayain ang buhay mo. Only Jesus na pwedeng makapagpalaya. Wala pong iba, kapatid. Kasi, ang ang inangad po ng nasa bilangguan, sila po ay Tama po ba? Tayo po, wala sa bilangguan. Pero baka may nabilanggo sa ating pagkatao. Bilingin natin sa Diyos, Lord, palayain. Tingnan natin kabuuan ng pagkatao natin. May mga bagay, alam natin na hindi ang Diyos. Time. Narinig mo minsan ito. Time. Bigay mo sa Panginoon. Walang lang. Pwede makapagpalaya sa bawat. Ang kailangan lang yung Diyos, aminin natin, tanggapin natin, acknowledge natin, somehow may bahagi ng ating pagkatao na nakagapos, nakasunod, hindi na. Wala pong ibang pwede makapagpalaya sa atin, maliban sa ating Panginoon. Ayun o, nagmakaawa sila.
At sila'y pinahintulutan niya. Kaya lumabas po hanggang po sa namatay. Itong mga baboy, mga yan. Demonyo niya. Ano sabi diyan? Basta? Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip at sila'y nung hindi pa pinalaya ni Jesus, takot na takot ang mga tao. Nung ngayong nakita nila, so palagay nyo, ano din ang damdamin nila? Natatakot pa rin. Kapatid, na imposible ba sa Panginoon? Tanungin ko po kayo. May imposible ba sa Panginoon? Wala. Lahat ng bagay kaya niyong gawin. Kaya huwag ka nang mag-agam-agam. Huwag ka nang magdududa pa. Doubt your doubt today. Kaya tayong palayaan. Hindi. Ano man ang kalagayan natin, kaya tayong palayaan. Why? 2 Corinthians 3 verse 17. Kung saan isa ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang palayaan. Where the Spirit of God is, there is freedom. Or there is liberty. Kaya nga po, pag nasa atin, Espiritu ng Panginoon, nasa atin ng Diyos, imposible po na hindi po natin maranasan ang kalayaan. Dito po ang mga tao natatakot po sila. Alam niyo po ba, may mga tao hindi na kayang tanggapin pag may sudden change na nakikita niya sa mga tao. May mga tao na hindi kayang tanggapin pag mayroon pong sudden change na nakikita sa ito. Ganun din po sila. Bigla nakaupo na. Nung nakita nila, nagsisigaw, sinusugatan sa nila, wala sa kanyang Panginoon. Pero ito kapatid, nakikita nila na ang taong ito ay nakaupo na po sa paanan ng ating Panginoon. Why? Kasi lagi niyo po kasi ng magulang ko. Kuminsan isang tao, kaya nawala ng pagkakataong magbago dahil po patuloy yung husgahan. Ano ang husga ng mga tao? Yung dati niya. Kaya hindi makausap-usap yung tao. Kaya salamat, may issue na hindi tayo sayang. Hindi tayo sinisgahan ng Panginoon. Ano man ang nakayaan natin. Ang ginagawa nito, inuunawa tayo, inuuntindi tayo, at pinalaya tayo. Why? Ang nagtulak sa Panginoon Isus kung bakit tayo patuloy na inuunawa at inuuntindi sa ating mga nakayaan. Dahil tayo sa gusto mo, mahal na mahal na mahal tayong lahat. Tayo sa gusto ko natin. Kaya yun po yung nagtulak ng Panginoong Isus dito. Hindi katulad ng tao. Madalas tayong maghusga. Madalas tayong mag-condemn. Lalo na kung nakita natin kung sino yung tao na ito sa nakaraan niya. Yun po ang nakikita natin. Kung ang Panginoong Isus, hindi po niya nakikita yon. Ang nakikita ng Panginoong Isus kung paano gagamitin ng Panginoon itong buhay na ito na binago ng Diyos. Itong bago na pinalaya ng Panginoon. Yung buhay na ito ng pinalaya ng Panginoon, yun ang nakikita ng Panginoon. Why? Kasi mayroon siyang gustong gawin sa buhay mo. Kung bakit kanya binigyan ng pag-asa. Kung bakit kanya binigyan ng kalayaan. Why? Kasi mayroon siyang gustong ipagawa. Kapatid, huwag mong sayangin ang pagkatawag ko sa ating lahat ng ating sanay. Huwag niyo pong sayangin yan. Sayang. Pagka yung pagkatawag sa atin hanggang doon lang, kapatid, hindi po yun. First step pa lang yun, tinawag tayo ng Panginoon. Mayroon pang second step, mayroon pang third step, hanggang sa malugod po yung pagkatawag po sa atin. Kaya huwag po nating sayangin ang mga bagay na ito. Huwag po nating pansinin yung mga tao na hinuhusgahan tayo, na pinipigilan tayo. Huwag po nating pansinin. Ang tingnan natin ang Panginoon na kahit kailan hindi tayo pinipindin sa ating mga lahat tayo na nakaraan. Tama po ba? Hindi po lahat na nakaraan natin ay magaganda o magugusto. Wala sa atin dito na may nakaraan na hindi tama. Lahat tayo may nakaraan mali o hindi tinitingnan ng Diyos.
Ang tinitingnan po ng Panginoon ay hindi yung nakaraan natin. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung ngayon na kaya kang baguhin ng Diyos at kung ipapagawa niyo sa bukas dahil alam ng Panginoon, itsaka sa pwedeng gamitin. Kaya huwag po niyong sayangin mga magulang ko, mga kapatid ko. Okay? Ang sabi po sa, alam po natin yung verse na ito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano sabi sa verse? Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. At ang lahat ng anak ng Diyos na pinalaya na, hindi po pwedeng mahatin itong malaya na wala kang gagawin. Bunga ng kalayaan ang ginawa kayo ng Diyos. At yung pagpunta nyo sa lugar na ito, ibig lang sabihin nun, malaya na kayo. Hindi kayo napigilan ng ulan. Hindi kayo napigilan ng ano paman. Dahil malaya ka na, yung kalayaan mo na yan. Yun yung ginamit mo para maparangalan ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tama po, mga magulang ko? Ito yung way natin. Pagpapakita, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng pag-asa. Lord, salamat. Pinalaya mo ako. At hindi ko sasayangin itong kalayaan na ito. Gusto ko na ipadama ko rin sa iyo, Panginoon. Papaano ako tumanaw ng utang na loob dun sa kalayaan ginawa mo sa akin. Kaya ngayon, Lord, tatakbo ako, lalakad ako, pupunta ako sa iyo, no matter what, anumang hadlang. Lord, kailangan ko ma-overcome yung mga obstacles na yan. Napipigilan ako. Why? Ito yung paraan ko, Lord. So, magpapita sa iyo. Totoo din ang pagtanaw ng utang na loob ko sa iyo bilang pagkasalamat ko sa pagpapalaya mo sa akin. Yun po kapatid, kaya narito tayong lahat ngayon. In a common goal. Isa po yung goal natin. Isa po yung aim natin. Isa po yung layunin natin. Hindi po para biglang lugod, para hindi po dagdag sa attendance, para hindi po na dadalawin pag wala tayo dito. Hindi po. Lahat po tayo dito nagpunta dahil gusto natin isa ang ating Panginoon sa ating mga ito. Tama po? Yun po ang layunin po natin. Kaya nga sabi kanina, yung pangalan ni Jesus, wala pong mag-take ng glory maliban sa Kanya. Hindi po kung sino man sa atin ang mag-take ng glory, kundi only Jesus. Siya lang po ang dapat maparangalan sa ating mga ito. Nawa maliwanag po yan sa bawat isa sa atin. Saan po siya pinalaya? Doon po sa mga demonyo. Tama po ba? Saan siya pinalaya? Saan? Doon po sa sa kanyang pag-iisa, sa libingan. Tama po ba? Na simbolo po ng kamatayan. Saan pa siya pinalaya? Doon sa sa mismo subugat sa kanyang mga sarili. Pinalaya po sa doon. Saan din siya pinalaya? Pinalaya siya doon sa naramdaman niya nag-iisa na lang siya. Dahil ayaw ng Panginoon na mayroon siyang anak na nag-iisa lang. Dahil sabi ng Panginoon, anak, ayaw ko na nag-iisa ka. Kasama mo ako at kasama mo ang mga nilikha ko na niligtas ko. Kaya maraming mga anak doon sa iyong Christian ministry, pupunta ka doon. Dahil nandoon yung pamilya mo at makikisaya ka, makikita ka, sasamba ka doon at patuloy magpasalamat sa akin na nagpapalaya. Hallelujah. So yun po yung kapatid, napakalaga yung bagay na yan. Ang daming bagay sa buhay natin na pinalaya tayo ng Panginoon. Ang dami po na dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga dapat sa atin na pinalaya na, binigyan ng pag-asa, dapat ang tunsong natin, no turning back. Yung no turning back. Hindi na tayo dapat bumalik pa dahil pinalaya ka na ng Panginoon. Dapat magpustro ka doon sa gusto ng Panginoon. Katulad po, dito kapatid, sa taong ito. Nung siya po ay pinalaya, doon sa kamatayan na yon, doon sa kanyang sitwasyon na yon, na-serve ka ng Panginoon, anak, hindi ka nag-iisa. Kasama, katulad natin, kapatid. Hindi kayo nag-iisa. May kapamilya ka sa lugar niyo. Hindi kayo nag-iisa. Kung yung mga malapit sa buhay, naging hadlang pa, para lumaya ka, at nagdulot pa, pagmulan ka ng pag-asa, may pamilya ka sa lugar na ito, nang idudulot sa iyo
ay pag-asa. Ay dudulot sa'yo, tutulungan kang makalaya. Ang dudulot sa'yo, encourage ka para mas lalong mapapalapit sa ating Diyos na Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, don't give up, don't quit. Kahit mabigat ang problema pagsubok na ngayon, may isang Diyos na kaya tayong palayain. Kaya tayong palabasin sa isang sitwasyon. Hintayin mo lang. On the way na. On the way na po kapatid. Ang tulong ng Panginoon. Kaya dito, salamat kay Jesus, may pag-asa. Salamat may Jesus na nagpapalaya sa bawat isa sa atin. Kasi sa totoo lang po, sa buhay natin, ang dami tayong pwedeng palayain ng Panginoon. Diba? Sa mga lang sa mga bisyo lang, dami kong palayaan ng Panginoon. Sa buhay po natin, sabi nga ni Bisa kong umaga, lahat tayo may nakaraan. Hindi lang sabi ni Bishop, lahat tayo may nakaraan ng mga pangit. At doon tayo pinalaya ng Diyos. Tama ba? Lahat tayo may mga bisyo. Lahat tayo. May nagagawang hindi tama. May nagagawang mali. May desisyon na mali. Lahat tayo nagkakasala. Nag-iisip ng hindi tama. Lahat tayo may ginagawa na hindi tama sa harapan ng Diyos. Lahat na yun, pinalaya po tayo na. Kaya salamat, may isi na nagpa. At hindi lang po gusto ng Panginoon yun, napalayain lang tayo. Anyat hayaan tayo. No. Itong pangatlo po, salamat may isi na hindi ka lang pinalaya, hindi ka lang binigyan ng pag-asa, kundi may isi na binigyan tayo ng bagong buhay. O salamat may isi na nagbabago sa bawat isa. Katulad po nung inalihan ng demonyong isa. Nagbago po yung pananaw niya. Nagbago po yung perception niya. Nagbago po ang lahat ng buhay na mayroon siya. Nawa ganun din po tayo kapatid. Ang sabi diyan sa 18, nang sumakay na Jesus sa bangka, ano sabi ng demonyo? Sabi demonyo, sorry, pinalaya na pala yan. Ano sabi ng tao? Nakiusap ang ininihan ng demonyo na isama siya. Tingnan nyo kapatid gusto nung inalihan ng demonyo na pinalaya ni Jesus, nasasama sa kanya. Tama? Gusto, nasasama sa kanya. Pero bakit po? Ngunit hindi pumayag si bakit hindi pumayag si Jesus? Akala ko ba, Lord, pag ako sinalaya mo, gusto mo na ako'y follower siya, ako susunod talaga sa'yo kung saan ka. Bakit dito kapatid, hindi pumayag si Jesus? Kaya sabi doon, umuwi ka. Saan siya pinauwi? Sa kanyang mga. So, ibig sabihin kapatid, mayroon po siya mga kamag-anak, mayroon po siyang kasambahay, at that time na yun yung inaasahan niya, ay wala. So, ito kapatid, gustong panugay ng Panginoong Isus. Umuwi ka. Why? Ito yung task na ibigay ko sa iyo. Anong task na ibinigay sa kanya? Una sa lahat, sa mga mahal niya sa buhay. Umuwi ka sa Jerusalem mo. Sa pamilya mo, sa kaibigan mo. At anong task na binaglob sa kanya? Hindi kailangan nag-aaral ka ng Bible. Hindi kailangan marami ka alam ng Bible. Hindi kailangan PhD ka. Hindi ka lang pastor ka. Hindi ka lang bishop ka. Hindi ka lang leaders, elders ka ng church na ito. Kaya gagawin mo yung bagay na yan. Ang sabi na po, umuwi ka at sabi doon? Sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano nahabag sa iyo ang Diyos. Ano ibig sabihin nito kapatid? Simple lang. Huwag mong sabihin yung mga bagay na hindi mo naranasan sa ating Panginoon. Ang sabihin mo lang ay kung yung bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon Jesus na hindi na kailangan gagamit ka pa, na will-known ka pa sa mga verse sa Bible. Kung ano lang yung pinaganas sa iyo ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon, paano kanya iniligtas, paano kanya hinahango, paano kanya pinalaya, yun lang yung gustong sabihin ng Panginoon. Sabihin mo sa mga mahal mo. Hindi kailangan mag-quit ka dito. Hindi kailangan lumabas ka. Kailangan mo lang ipakita kung ano yung pagbabago na naganap sa buhay mo. At dito yun po yung ginagawa niya. Umalis ang taong yun at saan? Ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni nabago po.
yung kanyang pananaw, Ipan? Why? Nawala na yung mga hadlang, demonyo na ayaw na ipahayag mo ang kabutihan ng Panginoon. Nawala na po yung hiya niya. At alam niyo pa kapatid, ibig sabihin ng Decapolis? Deca means 10. Pulis means city. Isang lugar na mayroong 10 Decapolis. Yung po ibig sabihin ng Decapolis. Doon po siya nangaral. Ang Decapolis po ay malapit po yan. Saan? Sa Sea of Galilee. Talagang inikot po niya yun. Para lang ipahayag ang kabutihan ng kaya mahalaga mga magulang ko, ano ba taas sa atin ng Panginoon? It's not enough kapatid. Hindi lang dito pwedeng i-declare mo ang gospel. Hindi lang dito para sabihin mo ang salita ng Panginoon. Ang tawag po dito ay formal preaching. Nasa pulpito ka. Kung may po tinatawag na informal preaching, kahit wala ka sa pulpito, kahit nasa labas ka, pwede mong ipahayag ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa buhay mo sa lahat ng mga taong maranasalan. Hindi lang po ito tungkulin ng mga namumuno dito. Tungkulin po ito ng lahat ng nakarana ng pag-ibig, kabutihan at pagmamahal katapatan ng ating Panginoon. Completely po, binago po ang design ng taong ito, ang kanyang pananaw. Ganon din po nawa kung paano tayo binago ng Diyos. Yun yung sasabihin natin sa mga tao. At dito po, gusto ko po ulitin na sinabi ni Bishop kanina, doon po nung nalaman po nila na yung inalihan ng demonyo na ito, ay pinalaya ni Jesus, nagtakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at pamalitan nyo sa bayan at sa mga nayon. Kaya't bumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang mga nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng demonyo, nakaupo ito. May damit at malinuna ang isip at sila'y natakot. Natakot sila. Matino na, dating walang isip, ngayon nagkaroon na ng isip dahil sa demonyo na yan. Dati gunit-gunit ang damit, walang damit. Sugat-sugat, ito may damit na, nakaupo na, may peace of mind na siya. Dati walang peace of mind, nagsisigaw po. Sinasabi sa kanila ng mga nakikita ang nangyari sa hinalihan ng demonyo at ang tinapit ng mga baboy. Kaya't pinamanik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Yun ang big mistake ng mga taong ito. Ang tingin po nila kay Jesus ay hindi blessing. Ang tingin po nila kay Jesus ay kumpak. Kasi bakit ang nakikita po nila ay yung mga babuyan na namamatay. Ang nakikita po nila yung binigay ng Diyos na business. Ang nakikita po nila ay binigay ng Diyos na trabaho. Hindi na nakikita kung sino yung nagbigay sa kanila doon sa kanilang pinagkikitaan. Nandoon na si Jesus, pinaalis pa. Kapatid, nasa iyo na si Jesus. Nasa iyo ang tahanan. Huwag niyong hayaang sayang. Nang dahil lang busy ka sa mga bagay na blessing na binigay sa atin ng Diyos. Kapatid, ang blessing pwedeng mawala. Kung blessing, pag pinabayaan mo, wala nang dadaloy na blessing. Why? Pinutol mo na yung blessing na nagbibigay ng blessing sa bawat isang tao. Ang nakita po lang kay Jesus ay salot, hindi blessing. Nawa po mga magulang ko, mga pagkakas. Huwag natin ipagkapalit kayo ng manifesto. Kung mayroon natin ito, naman, huwag po natin ipagkapalit. Lahat tayo may ginagawa ko dito, busy ako, busy. Dahil kung mo busy is be under Satan's yoke.
Yun po kung minsan ginagamit ni Satanas. Yung santang busy na yan. Be under Satan. Yung pag nayup ka ni Satan, gagamitin mo talagang dahilan ang pag-ibig. Yun na yung tali. Kaya hindi ka makarating sa panawagan po ng Diyos. Hallelujah. Kaya dito kapatid, sa birthday, wala na ba? Kaya nakasulat ko din kasi doon sa birthday. Ang sabi ko kasi doon sa birthday, di ba? Lumapit siya tatakbo Ngayon kapatid, yung pulutong na demonyo nito sa tao, papayagan kaya siya ng demonyo na lumapit kay Jesus? Hindi kaya pipigilan ng mga demonyo na makalapit kay Jesus? Ikilala ng mga demonyo dito kahit ang palayain. Kung itong tao na ito kapatid, kahit ba pinipigilan ka ng pulutong na demonyo, ano ginagawa niya? Talagang tumakbo siya, hindi po siya nagpapapigil. Kapatid, mas mainam pa ang lasing sa alak. Pag pinipigilan mo, pumipiglas, hindi nagpapapigil. Tama ba hindi? Pero ang anak ng Diyos, pag nalasing ka sa Holy Spirit, hindi ka rin kayang pigilan dun sa mga taong nakapaligid sa iyo para lang makadalo sa panambahan po ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang maglalasing, kundi sikapin mong mapuspos ka. Ibig sabihin, malaking kanawa sa Holy Spirit para hindi ka kayang pigilin ng demonyo para tumamba sa ating Panginoon Jesus Christ. Alam ko naman po kung bakit kayo ngayon ganito, hindi rin kayo napipigilan ng demonyo. Habang pinipigilan kayo kapatid, dapat manggigigil kayo. Dapat pumipiglas kayo, kahit nahihirapan kayo dahil sa mga pumipigil sa inyo. Pero pag nakarating ka sa paanan ng Panginoon, yung pumipigil sa inyo, automatic yon, bibigyan ka ng kalayaan ng Panginoon. Why? Dahil gusto ng Panginoon mababago ang buhay natin. Ang hindi kayang gawin ng Panginoon, baguhin ang buhay mo kung tayo pa ay may mga talikala sa buhay. Hindi ka pwedeng magamit ng Panginoon kung ikay gapos pa, kung ikay gapos pa ng mga bagay-bagay. Kaya nga sila sangon nung lumabas, gapos na gapos pa, sabi ng pagkalagad mo. Why? Hindi niya pwedeng gamitin sila sa'yo. Yan sabi kalagad mo. Kaya tayo umaga ngayon, dapat po lahat tayo ay nakakalagnas ang mga bagay na nagkakamit sa atin. And that's the only way na magamit ang buhay ng Diyos sa atin sa paglilingkod po natin. Kaya nagpupumilit po siya at doon po siya nakalaya hanggang sa nagbagong buhay at doon po nagganap po niya yung gustong paggawa sa kanya ng Panginoon with intensity. Ginawa po niya to declare the goodness of God, to proclaim the gospel kung ano ginagawa ng Panginoon ng buhay at naganap po yung task na binigay sa kanya ng Panginoon. Now kapatid, isip kayo, anong task na binigay sa inyo ng Diyos na kailangang maganap ito sa buhay mo? Yung tuiwanan ko sa inyo ngayon. Dahil ang Diyos lang po ang pwede magbago po ng buhay ng bawat. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, from now on, sabihin mo sa sarili mo ngayon, from now on, I will never be the same again.